Pangil sa pangil, matira, mayaman, finals sa pangalan! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, May karakas sa talastasan. pangil sa pangil, Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Social justice, ito yung pantay-pantay na oportunidad para sa pangkalahatan. Kahit may edad, basta malakas, pwede magtrabaho, kailangan tanggapin para mabawasan ang kahirapan. Pangil sa pangil, finals ng Matira Mayaman. Nandito tayo sa Metro 10 Pasig. Bago tayo magsimula, you know the drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors sa loob ng 1 taon. Ahon Mahirap, PSP Gym, Gym ng Bayan, Toad Manila, Fubu, Tokyo Grill, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villenware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka! At Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka! Ang pinaglalabanan dito ay 1 million pesos at 500,000 pesos na diamond ring. Pangil sa pangil, matira, mayaman, finals sa pangalan! Yo, dinig ba? Dinig? Ay, nako. Sorry. Naalala ko lang. Sana inyong marapatin na kamustahin ko yung mga nasalantaan ng sunod-sunod na bagyo dito sa atin. Okay lang ba lahat? Okay lang ba? Okay lang ba? Pero pasensya kung may bagong sakuna na inihain at higit pa sa signal number 5 yung dumating na ika-6. Ito yung panay-reklamo na bias daw yung crowd pag hindi home court ni Tarantado. So gusto mo kong labanan sa Maynila kung sandi pa ako natatalo? Asintadong mga ngaso sa Maynila galing South at dito ko nakuha aking crown kung yung Davao aking kampo, tong Maynila hunting grounds. Nagbabalik gun bars yung tirador. Sa finale diniliver. Sa kamay ko 3 na natutumba. Yung natira yung pang-titrigger. Kaya kamusta baliktaran, princess? Isang istilong nahuli ko kung paano niya nagagampanan, walang hiya. Nang minsan tayong nagkainuman at nakita ko sa cellphone mo nang hindi ko sinasadya, i-search nyo, anagram solver. Lalabas lahat ng tools na ginagamit niya para lang makalikha o nagnanakaw gamit tool, panay loot ginagawa, madaya. Burara!
kasi, kaya ako yon nahuli dong. Tanaw ng 6 yung internet na parang logo ng Google Chrome. Pero siyempre may ribat na yan. Inaantay niya na lang kasi kung sinong makakapunan yan. Pero gets kita, bilang rapper, natural, sinusulat mo yung mga bagay na totoo mong nararanasan. Pero, grabe ba? Sa totoo lang, kamukha niya yung si Grabe ba? Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, pinanood ko yung laban ko kay Sei. Alam mo yun, hindi ko ramdam kung ako'y nanalo ba. Pero di ko rin masabi na ako'y natalo niya. Ang punto ko'y kaya kong tanggapin yung mga tagilid na laban at ako'y aminado pa. Ang tanong, sa laban mo kay J Black, Pistol, Lanceta, tingin mo panalo ka? Kaya paano ko yung style tol ng inyong idol nila Ruko Holo gamit? Nung ramdam niya na yung hatol, bigla sa dun, horado lapit. Oh, hindi. Baka si Phoebus bigla akong i-game over. Paano yung supposedly referee, takot gumitna at pumito, kinailangan ko pang maging whistleblower. At ano pang ginagawa sa whistleblower? Hindi ba dinadali? O you may shoot the messenger? Ang kaso, na-deliver ko na yung mensahe. Ayan nyari sa sinasabing pinakabata na kampyon. Ngayon nananalo na lang sa di malaman na rason. Puta, payag ka sa ganun? Sa'yo na yan titulo, uy. Sa'yo na yan titulo, uy. Nakakaawa ka na lang, Chong, from pinakabata na kampyon to pinakamagulang na kampyon. May gasol ka na, kulang ka pa sa gasolina. Ang dami pang trouble. Pilit pagka-promote nung promotor dun sa mot na palyado na yung motor. Tangina sina J Black, Pistol, Lanceta, inyong agarang pinuntirya. Sunod-sunod yung di makatarungang paghatol, nag-astahang mga pulisya, purbida. Magbabanggit pa ba ako ng N-word, racism, para maabot nyo yung linya na yung trinabaho nila'y black na may pistol at patalim kaya di makanapan ng hustisya? Purbida! Kaya nga, naalala nyo, kaya nga laban ko kay Kairam, tinawag ko sang Tom ng Tom and Jerry. Yun ang sulat kong na-highlight. Kasi ang pusa ay maraming buhay at yun ang nakuha ko in hindsight na 3 beses ka nang pinatay at kung susundin yung timeline, dadagdagan na lang niya ng 6 nang maubos na yung 9 lives! God damn! Pero yan yung mga topic sa susunod na rounds. Relax lang, di pa kita tinutuluyan. Hinangad mo tong dream match, bangungot tong iyong inabutan. It's gonna be a long night for you. Huwag mo kong tutulungan. Rinig ba? Rinig? Sa wakas, mangyayari na tong labang iniiwasan mong masubok. Nung press con pa lang, kitang-kita na ang hirap ng dinulot. Paidlip-idlip ka na, ngunit hindi ka makatulog kasi tong dream match nila ang kinakatakot mong bangungot. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon sa tagal ng kumpirmasyon na inipnakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, malamang nasa bars mo na ngayon yung mga naipong palusot. Sakto, makakapagtago ka sa ingay ng kontrobersya at sigalot. Keso ninakaw to kay Enigma ng oportunista na panot. Well, wag mo nang i-justify kung bakit ka naging takot. Alamin natin yung sagot. Ninakaw nga ba to ng PSP sa flip top o ikaw mismo nagdamot? Kasi si Enigma nagtanim. Si Phoebus lang yung nakinabang. Sa kakaiwas mo, mamen, nagkaroon pa ng hidwaan. Kaya ba't nyo sisisihin tong matira mayaman? Masyado niyang pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga tour na kinailangan. Tas magyayabang ka ngayon, keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top, di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin.
Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, mag-ubusan tayo ng hangin. Di ba tirador ka umasta? Di na yan uubra, tanga. Di na ako masisindak sa mga patutok-tutok mo, aba. Tsaka paano pa puputok yung mga gun bars mong dala? Kung una sa lahat, tol, hindi ka kumasa. Kahit nga sa 3GS Gunman, lagi siyang tinatawagan. Ang dami ng miss call. Kaso lang iniiwasan, dinagampanan yung big roll. Ngayon, sino sa atin ang tirador kung ako pa yung humandel sa pistol? Speaking of pistol, isa buhay, champs. Total, nandito na rin tayo. Aminado, labang ko kay J Black, pakiramdam ko talaga ako yung talo. Pero nung si Badang sumigaw ng luto, doon ko naramdamang panalo nga ako. Yung Badang defender na insulto sa aking punto na pahaging. Kasi yung kuro-kuro tungkol sa luto, di ba anggulo niya nga rin? Pinatunayan mo lang sa amin, nakautak mo yung Darwin. Naniniwala sa teoryang sa unggoy lang din ang galing. Pero sige, usapang luto. Ikaw, yung dalawang laban mo sa Davao, kamusta man? Kasi dapat talo to kay Sheyi at kay Shernan. Sus naman, di lang umingay yung issue porket home place, pero tus na yan. Shernan at Sheyi, dalawang SH na naging shh na lang. O, di ba walang ingay? Kasi nga maraming supporter tong 6th. Yeah, they're counting on you. Pero mas unexpected yung jinx pagdating ng moment of truth. Kasi cold-blooded yung twist, lahat iiwanan kong shook. Hanggang pati mga tropa mong creeps madama yung out of the blue. Cause I got something to prove. At ang sarap panoorin na ako yung minamaliit nila habang pinapaburan ka sa comments. Isang patok sa takilya versus undefeated champ, i-compare natin yung moment. Ryan Garcia versus Tank, bagsak yan sa smaller opponent. Kaya ano? Sino mga pumusta dito? Taas kamay mga boss. Sino? Anong kala nyo? Nag-i-invest? Pues, mga prediction nyo magmimintes. Liamado o dehado para sa akin meaningless. Tandaan nyong wala nang halaga yung odds pagtapos ko burahin tong DDS. Kaya sa lahat ng nakabet, pakiabot tong babala ko. Wala kayong makakamit sa babala nyo. Yung mga makamot, yung babala to. Hoy, Badang! Badang! O sige na, nang-rape ka na. Total, yun yung gusto mo yata. At tamang sa kanya din ako natuto para manggahasa ngayon ng bata. Ano? Bias ba talaga yung Cebu?
di ba bago yon, laban mo kay Sayad sa Maynila, tinulugan ka lang din dito? At bakit wala kang imik nung si Pistol binabadibag ka habang tinutulugan lang siya ng mga tao sa inyo? Pas tuturuan ko tong mot at tamang dumapo ka sa eksperto cause I'm taking you back to school, magdadissect tayo ng insekto. Game! Game! Alam nyo problema sa kanya? Relatability. At bukod pa yon sa tamang pag-deliver. Technical problem, nasa connection, wala doon sa receiver. Paano? Walang charisma, awkward yung body language, kaya wag ka sa tao mainis, sir. Para saan pa tong mikropono kung di rin pala nila ramdam yung speaker? Ang dami mong pagkukulang. Ganito yan, para meron kang matutunan. Kalahati sulat, tas kalahati performance, tas pakyo, ba't kita tuturuan? Tanginang yan. Tulad nung laban niya kay Lanceta, nag-reference ng NBA celebration. Tas parang, kasalanan pa yata ng mga tao kung sa live di na-gets yung buwisit na yan. Kahit yung mga rapper sa likod, di yun nakuha. Bumubulong lang si K-Ram ng, tingnan nyo, NBA reference yan. May tiga-explain ng verse ang puta. Pero kailangan natin yung puntusan, di ba? Kasi wordplay, sobrang nakakabilib. Proud na proud ka sa estilong binibasic na lang ng mga aspirants dun sa Motos Battle League. Ano ka, nagta-try out? Sige nga. Sige nga. Badger. Sige. Ngayong taon, anong pinakamalakas na sinabi ni Mot? O di ba? Tangina, pati yung amo walang matandaan. Pati yung amo walang matandaan. Ikaw yung pinakamamahal nilang endorser. Pero wala kang tamang na endorser. Paboritong employee na di maalala nung employer. Yung mga bara kung pakinggan yung both sides, piliin mo maging iba. Ilan lang yon sa mga obra kong nagpapatunay na yung namomotivate mo, mga rapper lang, nakalimutan mo yung mga taong may normal na pamumuhay. Wala ngang kwento yung rounds niya eh. Walang kwento yung rounds niya. Reference naka-random. Ako sa tula ko mabusisi. Fibonacci, pag nagsulat to, nakakalculate ko ng maigi. Iba yung rapper na pandayo sa rapper na may artistry. Iba yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci. Wala kang ganon. Diba? Kasi, imbis unahin yung pag-improve, yung handshake pa nila ni Phoebus yung inuna. Parang tanga. Yung pa yung inuna. Gaya-gaya sa NBA, pag naglaro naman, mga bonjing ang puta. Panginang yan. Hoy! Tignan mo mga kabats natin. Si Lanceta naging mas accessible sa mga tao nung nawala na yung vibrator niyang dala. J-Black Invictus, nagkampiyon. EJ Power, naging mas contender pa nga. Pinatibay kami ng talo. Yun yung sikreto, tanga. Kami yung tunay na naging motivated sa mga kulang, ikaw tong naging contented sa mga akala mong meron ka na. PSP, kayo din may kasalanan eh. Binusog nyo sa kumpiyansa at wala yung naitulong. Sunod-sunod ba naman yung luto? Kaya paano pa yan magugutom? Ano dahilan mo? Kaysa mas magaling yung nasa inyong bracket? Baka nakakalimot ka, 2019 isa buhay, bracket namin yung pinakamadugo sa history ng battle rap dito. May Balakid, Marshall, Lanceta, Poison, tas finals kay Apex, di pa ako yung paborito. Tangina, look me in the eyes! Hindi kalaban mo yung nagsusulat o nagdi-deliver ng bara para sa'yo, iho. Huwag mong isisisi sa kompetisyon kung yung kakulangan ay nasa'yo mismo. Paano nabulag sa panandaliang sikat, ngayon di ka naramdam ng mga tao? Sa flip-top ka lang undefeated, hoy dito wala ka pang panalo! Kasi sapat na daw nagawa niya sa kasaysayan. Pero nang dirito ka pa ang labo. May mot na sa remote pero puro rewind lang si Gago. Dinaan pa sa baliktaran, nire-replay na lang yung history ng sariling pagkatao. Taong 2017 nung siya'y sumikat. Pagtapos nun, nawala na. Kaya pala may 12 months bars kasi hanggang 1 taon lang yung kaya. Tangina. Idol, tawag dito. 1 taon lang yung kaya. Sobrang ikli lang ng iyong prime.
Agay yung crowd dito. Sobrang ikli lang ng inyong prime. Ordinaryo lang yung pedigree. Idol na idol mo si Lebron pero wala kang alam sa longevity. Tangina, kaya humina ba talaga si Mot? Ulul, hindi ka lang nag-improve, walang nakikitang dedication. At kung talagang undefeated ka, ba't di mo kayang manalo dyan sa sarili mong limitation? Ina. Kaya, kampyon sa kampyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako na sumali ng Dunggalo. Ako na sumali ng Dunggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganun. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga yon, tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Yo! Buhay pa, buhay pa! Gising pa! Pinupuna mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktul to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo? Kada pasok ng bagong round, alam kong sabawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyari, may ibabalik ako. Game? Naalala nyo to? Pok-pok, nakain. Nagets nyo ba yung quotes ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmumot-mot na yun. Yung call out mo, epic. Tanginang ST yan, sex trip. Oh, ST, sex trip, sakto, epic, di ba? Biglang nag-leak na pumasok ng Dunggalo, naging STD na. Kadiri. Pok-pok, nakain? Seryoso? Kain sa'yo kahit pok-pok? Kadiri pag-usapan, tas dinala mo pa sa mot-mot, di dumating pa sa kabuanan. Halatang dali lang ng dali. Pero sige, patungan pa natin yung pangkantutan niyang sinabi. Susundutan ko ng detalye at ako'y magpapalabas din ng mensahe. Sumabay ka sa aking init, binanggit mo aking ngalan, pasalamat ka sa aking pare. Tinignan ka nila bilang matalik kong kalaban, kaya sa karir mo may nangyari. O di ba baon? Kaya yung reference mo na pang kama, wala na. Natuldo ka na yun. Tira ka kasi ng tira. Ayan, ikaw pa naputukan ngayon. Pero hindi pa tapos yung throwback. Meron pa akong trivia na another. Noon pa lang dama ko na yung inggit niyang sa body language naka-channel. 2017, Isabuhay Finals. Ako'y nagpa-practice, todo hassle. Sa sulok kung saan ako naroon, bigla tong nagpagulong ng bottled water. Oo, si Gago ng babader. Halatang gusto niya akong mag-suffer na mag-choke o mag-stutter. Then a few years after, ngayon ko napagtantong yung baliktaran nagmamatter. Akalain mo yung brother, magkikita pala ulit tayo sa finals at ikaw naman yung papagulungin ko sa battle. Probinsyanong inggitero, sakim sa oportunidad. Kahit sa kapwa niya, Bisayang nakalikha ng ugong sa syudad. Ginawa niya kay Kairam sa Cebu, yung galit ng mga Bisaya, sumiklab. Pinagmukha ba namang kaaway, yung kapwa niya yawa, galing mo ring mambaliktad. Pinuna mo yung paggamit niya ng punto, kesyo insulto. Bisaya kayo pareho, gatekeeper umasta. Samantalang pag siya yung gumagawa nun sa duelo, gusto mo kami mabilib sa ganda? Isa kang hipokrito, ang kinero, bitch please, alam na. Baka nakakalimot ka, sa'yo rin ang galing yung disenyong ginawa mong dis sa kanya. Ano nga sabi nito? Para kang, probinsyanong inggitero ka talaga. Sa iyong kapwa Bisaya, lahing talangka, dumikit na nga sa lobo, di pa rin nakalipad. Di ba yung linya ang sagwa? Talagang di yun aangat kung hinihila pababa. Pero sige, usapang lobo, G-Wolf lobo, tara pag-usapan natin. Mas nakinabang ka nga kung susumahin. Binago mo yung tema ng mismong anthem. Dahil sa lobo, pumutok at nagkapera na busog pa sa pagkain. Halos lumipad ka rin sa langit, ikaw yung bidang nasa top.
Pero ikaw din yung di na nakita nung tumila na lahat. At kung ano yung tamang kwento, bumalik din sapagkat mas lumipad pa rin yung lobot na iwan ka sa pag-angat. Kasi tignan nyo na lang kung sino yung nakaabante. At kita naman kung bakit pa siya napasali. Makahabol man lang kaya nga nagbakasakali hanggang finalet baka makita man lang sarili niya nakadiamante. Pero pasensya na pare, kung nandito ako para yun ay kunin sa'yo. Naiganti ko pa si Kayram sa tulad mong Bisayang nang babayas, mga stupid kayo. Pinamukha ko lang din yung kaibahan ng lobo sa nag-iinaso. Kaya ito ang ganti ni Tom para kay Jerry dito sa bully na to. Grabe! Grabe! XB na Angel, G-Wolf. Grabe, first time kong narinig yun ba? First time kong narinig yun. Distra kay, sa G-Wolf. Lap trip, gagi. Siguro sinasabi mo lang yan para makalimutan namin yung distract mo kay Haring Manggi. Isa buhay champion, dinistract si Haring Manggi. Lagot! Ang malala nun, hindi pa siya sinagot. Tangin lang yan. DDS, XB, ano pa, Donggalo. Sinabi na yun ni Shay lahat ah. Akala ko pa naman meron kang bagong ideya. Nakakaawa tong Thomas Edison, ninakaw lang pala yung bombilya. Huli na, game! Ngayon, pag-usapan natin yung pinauso niya last year na tumanggi ako. Game! Malamang, nakita nyo lang ang puno yung December ko ng mga gigs tang ina mo. Pero wag mong kalimutang ikwento din yung mga panahong ako unang naghamon sa'yo. Quarantine days, sabi di ka pa daw ready, tas biglang si Zaito tinanggap mo. Lolo, oh, gaganyan na naman yung mukha. Ganyan yung itsura niya, oh. Ganyan yung itsura niya nung siniwalat ni J Black na umatras siya dati kay Sak nung Ahon 10. Hindi totoo? Hindi. Kasi tingin mo, mas madaling paghandaan si Craig ganon, pero kay Sak dapat may sulat munang nakatoka. Na kaya pasok yung John Wick, patayin muna yung aso rebatal na ginawa mong pangontra. Yung rebat, naka-wordplay, naka-multi, kabisado pa ng sobra. Memorize yung isasagot, isa din mismo yung scriptwriter nung pinapalabas ng istorya, gago. Tapos, gago na lang itsura ng muka. Paano? Yung madayang technique niya in question, na-detect tuloy yung kriminal nung dinaan sa facial recognition. Uy! Kaya pala nung press con, gusto na daw makalaban si Looney. So kumpleto na to si Kumag. Grabe neto no, mautak. Pati yung sumulat nung meron ka na ding sulat. Kaya pala lagi niyang inaasar yung mga kalaban niyang nag-overtime, di ba kamo? Pistol J Black sobra sa oras. Lanceta higit 50 lines, yan ang lagi mong panargo. Yung manggugulang, takot magulangan. Inuunahan niya na lang kaso, namumuna ng overtime itong mahilig na mag-clock in ng maaga sa trabaho. Buti pa ako, malinis lang magtrabaho. Kaya sa susunod, wag kang puro imbento. Kumpletuhin mo yung detalye na yung binibigkas. Cause bitch, it took 5 years o 6 na pong buwan para sa 60 yaks. Kanina pa kita dinuduraan. Di mo gets yun, Brad. Puro spit yun, Brad. Kasi ganon yung spitting facts. Okay na. At speaking of facts, December 7 dapat tong finals eh. Pero para makalamang tong manok nila, pati araw mamajikin. Nakita nilang may gig ako sa ibang bansa, kaya pinaaga para yung paghahanda ko mabitin. Mga hurado, para saan pa yung sinusulat nyo dyan kung may script na pala? Ano yun? Credits na lang yung tatalihin? Makokontrol nyo yung puntos pero di yung punto ng aking sasabihin. King ina mo, sabi mo kay Pangs, ikaw ang mas leon. Leon daw na maghahari. Pero nagpatali ka sa kanila. Naging kanibalismo, tong leon din yung lumamon sa sariling pride niya. Hiyay ka. Pride leon, tangina nakuhang magpa-under. Naging puta na may handler. Animal Kingdom, ikaw naman yung binaliktad, yung leon na yung lumuluhod sa badger.
At pati kay Phoebus. Tangina, champion yan ha. Ngayon may sugar daddy na lang na mayaman. O sugar daddy niya din yun. Para sa milyon, naging bitch yung may corona para kay Chavit Singson. Ngayon, harap sa salamin. Karma'y nabalik na din na ang alila ay alila kahit pabalik rin. Really, please. Ngayon, karera mo'y nakadepende na lang sa kanilang activities. Binigyan kanya ng kotse, di pa rin umarangkada abilities. They gave you an expander but you ain't able to expand your possibilities. Wait, parang pamilyar. So, binigyan ka ng sasakyan ni Mr. P. Really? So, anong ginagawa niyo ni Mr. P? Didi? Na Justin Bieber ka, te? Justin Bieber? Kate? Ay! De. Tanungin natin. Sige nga. Anong karime ni Phoebus? Delicious. Ay! Basta wasak nung bumangga. Vehicular na homicide. Kahit liga, imposible tong ma-override. Pang-apat ko na W. Pamilyar yung logo, bay? 4 na yung pinagulong parang 4-wheel drive. Tangina. Pag tinalo ka dito, hindi counted. Counted mo mukha mo. Nakita nyo, ihagis puting tuwalya. Kanina ko pa pinipigato at malinis rin na ba? Binigyan daw ako ni Phoebus ng kotse. Ang daming padali. Tanga, nakuha ko yung kasi yung pera hinati. Mula sa ahon, pati yung unang labang ko sa PSP, kaya yun nangyari. Insulto sa iyo yung kasi nung ahon yun yung panahong umatras ka, doon pa ako nakaabante. Sisimulan ko tong round 3 tungkol sa panapos na duramo. Malinis, trumabaho. Pues alam na mga tunay na fans na yan ay hinango mo lang din sa kathako. Mula 12 months bars ng karamihan sa ulado, hanggang 13th man pay, employee of the year, naging malinis, magtrabaho, tarantado. Kaya sa mga battle fans na bago, aralin nyo yung history, hindi yung isusumbat ko pa yung nagawa ko. Oh, wag kang magalit sa aking gago. Pinapaalala ko lang yung dati, parang mindset nyo sa Dunggalo. Pero seryoso, malinis magtrabaho, tirador, 6th Street, parang ilang ulit nang nagtatangka. Kung iisipin nyo yung lohika, di rin kayo mamamangha. Mula sa slogan at pangalan niyang di naman nag-aakma. Kasi ang malinis na tirador, pag trumabaho, walang banta. Eh ikaw, di ba dinamay mo syota ni Tats? Magulang ni Akata, An Mateo, kung sino-sino rin kapag nandis, kahit civilian RIP sa kanya at wala ng peace, sabay magsasabi ng malinis magtrabaho, sinanay mga tao kasi dun kayo na please, ginagawa mo lang casual para di halata yung casualties. Kahit nga yung stepfather at nanay ni Apex, sinabihan niyang everyday daw may kantot. Binalibaliktad lang ng bata, parang Apex versus Moot. Binalibaliktad lang ng bata. Ang laswa naman ang tira. Pues yung tinawag mo na bata, ikaw naman ang babalibaliktad rin, halika. Pag nakalipas na tong laban, ito yung magtatanda na linya. Kung ikaw yung ika-6 na banta, ako yung bata na minanika. Pero hindi madali. Kasi manalo o matalo, yung lagay ko alanganin. Kung lahat kayo na puwersang sa kontrobersya magpakain, issue ng scripted tsaka luto, yan yung mga anggulong nakahain. Nagagamitin mo na lang at itutugma mo laban sa akin, di ba?
Sa live ni EJ Power at Lanceta, pinag-uusapan laban natin. Dalawang tropa mong sinungaling na may propaganda pa ilalim. Sinasabing, kumpare ko raw si Pibus, alam na agad yung hangarin. Para yung hate sa kanya ng tao, sa imahe ko masalin. Ngayon ako na yung kontrabida sa litrato. Inaabangan kung paano maagrabyado at kawawain. Kasi sa tingin nyo, hindi ko na-deserve pa ang manalo. Pag natalo, satisfying. Kaya para saan pa pagiging malikain? Paano pa ako magpapasiklab? Kung mas nakulayan na to ng kontrobersyang mas pinapatingkad. Baliwala lang lahat ng mga laro sa salita kong nilimbag. Kung hindi nyo naman nakikitang ako na yung binabaliktad. Pero sige, ako na yung antagonista. Kasi kahit gusto kong bumait, di ko na magagawa to. Sakto, ikaw yung matira mayaman champ na bet nila manalo. Ang kaso, ilibing daw ng buhay ang mga sosyal. Kaya ito ang death sa threat ng Dunggalo. Kasi massacre to gago. May halong ghetto dogs yung mix. Alam nyo na yung sunod na hit. Ito'y 5:30 Santa Rosa, di naaabot pa yung 6. Alam mong tagos yung kada hits, hindi lang basta asintado. Ginamitan pa kita ng bala mula sa mga kakampi mong sundalo. Malarambo, para kung pinasok yung pinagmulan mong kampo para sabihin sa sarili nyo na amo kung sino mas malinis magtrabaho. Guys, kailangan muna namin ng mag-usap-usap ng judges para lutuin yung laban, ha? Mag-uusap-usap muna kami ng 5 to 10 minutes, saglit lang. Sobrang dikit ng laban. Ang mananalo ng 1 million pesos at magkakaroon ng diamond ring ang boto ng tagahatol 5-4! Panalo si Mot! Tinatawagan ko si Sir Aris De Jesus muna para i-award yung diamond ring sa ating kampiyon ng Matira Mayaman, Mot. Maraming salamat, Sixth Threat. Kunin mo yung diamond ring, sir. Ito na yung diamond ring ng champion ng Matira Mayaman. Mot! 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 Picture, ayan. TL17 Mobster, Chakra. Mot versus Sixth Threat. Ang round 1, parehas silang sumusuntok, parehas malalakas yung suntok nila. Yung round 1 ni Sixth Threat, yung Davao Camp, tapos yung Manila yung hunting ground niya, yung malakas yun. Yung pinakabata na kampiyon, pinakamagulang na kampiyon. Pati yung hanggang dun sa sa ender niya na long story, wag mo akong tutulugan. Yun. Yung kay Mot naman sa round 1, yung dream match, tapos yung kinakatakutan mong bangungot pala. Parang ganun, lakas din nun. Tapos yung sa sa ahon, gawin natin sa ahon. Galing din, ubusan tayo ng hangin. Paano puputok, hindi ka naman pumasa.
Lakas din nun. Sa round 1, sa tingin ko, mas napasok ni Mot yung mga suntok niya. Nagsunod-sunod eh. Ang galing nung setup niya hanggang sa matapos. Ang lalakas ng suntok. Kaya itong round 1, binigay ko kay Mot. Sa round 2, mas tumimbang naman sa akin si Sixth Threat. Si Sixth Threat ang round 2 ko. Ang lalakas din ng suntok. Tapos si Mot, may malalakas din ng suntok. Parang itong round 2, talagang sobrang patas eh. Pero para sa akin, mas tumimbang yung lakas ni Sixth Threat, lalo yung sa reference ng Leonardo DiCaprio ka. Ako Leonardo da Vinci, lakas nun. Pati yung tinatalakay mo problema noon, tinatalakay ko problema ngayon. Sa round 3, doon ako nahirapan kasi round 3, talagang sobrang patas. Sobrang wala kang makitang ibibigat ng isa. Parehas mabigat, parehas matimbang. Siguro, ang naging basehan ko na lang para may manalo, yung hang ni Mot eh. Medyo matagal din eh. Ayun, so sa round 3, binoto ko si Sixth Threat. Ayun. Mot versus Sixth Threat, ang binoto ko si Sixth Threat. Yo, what's up? Rapido nga pala. Ito yung resulta ng judging ko between Mot and Sixth Threat. So, sabihin ko muna yung mga speculations ko na mga prediction ko lang na kapag si Mot, ginawa niya yung, alam natin, gusto ng crowd si Mot. Kapag ginawa niya yung mga ginagawa niya dati, so additional yun para sa crowd, para makuha niya yung crowd reaction. So, si Sixth Threat, alam natin, magaling umanggulo. So, ganun yung nangyari. So, ito yung magandang ginawa ko din, nakapag-notes din ako para ma-justify ko naman yung boto ko. Ang binoto ko nga pala si Sixth Threat. Ayan. Maghimay tayo ng mga nagustuhan nating mga linya, yung mga tumatak. Yung kay Sixth Threat muna, yung opening niya, yung signal number 5 na ika-6. So, ang gandang pambungad nun. Ginawa niyang hunting ground yung Manila. Dito siya lumalampaso ng mga talunan. Para sa akin, ang ganda nun. Yung tool, binalitad niya as loot. Yung angulo na kaya niyang tanggapin yung mga alanganin niyang laban. Na si Mot, hindi niya matanggap na deyado siya. Yung magulang na kampiyon, nagustuhan ko yun. Yung Black Pistol, di mahanapan ng hustisya. Tsaka yung 6 na Limelight, yun yung mga barang na rinig ko yung 6 Threat. Pero sa round 1, binoto ko si Mot dahil busog sa reference yung ginawa ni Mot. Dream match na bangungot. Although nauna si 6 Threat na narinig natin yun yung dream match na naging bangungot. Pero yung kay Mot, 4-line setup yung ginawa niya. Yung tour na, kailangan angulo na si 6 ang dahilan kung bakit di sa flip top na tuloy yung dream match na yon. Na si 6 Threat ang dahilan. Yung pinapuputok na hindi kumasa. Ganda nun. Yung humandle sa pistol, si Mot, nagawa niya yon. Yung theory niya sa unggoy galing, yung kay Badang, yata yun. Tapos yung, eto na gustuhan ko sa kanya, sa middle part na to, yung shh na lang, na hindi natin na-expect na akala natin nag-choke, yung pala peki pa rin, shh na lang. Ganda nun. Yung creep, magiging out of the blue. Ganda nun. Yung Tank, Davis Tank, siya yung kinumpare niya yung sarili niya kay Davis Tank. Ang ganda nun. Reference na yon. Yung odds, buburahin ng DDS. Round 1 si Mot kasi smooth yung delivery niya. Ine-emphasize niya bawat punchline. Yun yung sinasabi kong advantage ni Mot. Yung inahantay yung tumahimik yung tao para mas ma-absorb ng crowd yung mga punchline niya. Kaya ang resulta, maganda yung reaction ng crowd. Round 2, yung rebut about sa handshake, transition kay Badang. Ito kay Mot to STD reference. Yung Mot, ganda nun. Medyo mahaba yun. Ang dami ring punchline. Yung kama, natuldukan, naputukan, ganda rin nun. Yung papagulungin sa battle, ang ganda nun. Sobrang unique ng pagkakagawa niya doon na wala tayong pakialam kung totoo bang pinagulong niya yung battle, pero na-deliver niya naipasok niya siya yung pagugulungin sa battle. So, ang ganda nun. Yung away, yawa, yung disenyo, hindi sa kanya. Ginawa niya hindi sa kanya. Ginagamit niya yung punchline ng kalaban niya. Ginagawa niyang, minimix niya ng paribago.
So, di aangat ang lobo kung hinihila pababa. Ganda nun. Yung lobong kanta, bumaliktad. Yung ganti ni Tom kay Jerry, isa bully na to. Yun yung ender niya, so ang ganda nun. Pero sa round 2, mas umangat sa akin si Sixth Threat. Alam natin yan. Kita nyo naman sa sulat ko, busog sa punchline. Yung manggagahasa ng bata si Sixth Threat. Useless ang mic kung walang speaker. Ganda nun. Yung employee na hindi ma-recognize ng employer, yung kinausap niya si... sino to? Si King Badger, ganda nun. Yung random reference ni Mot, sa angulo niya, gano'n naman si Mot, yung parang kalat-kalat yung angulo niya. Yun yung sinilip ni Sixth Threat. Ito yung gusto ko kay Sixth Threat, yung mga unpredictable na angulo, ginagawa niya pa rin. Yung Leonardo DiCaprio sa Leonardo da Vinci, gandang reference nun. Sunod-sunod na luto, paano magugutom. So parang ang ganda rin nun, setup na yon. Wala pang panalo sa PSP si Mot. Yung deep angle ni Six ng ibabaw. Lebron, walang longevity. Ito yung kantang ginto na kinalawang. So, ang ganda nun. So, para sa akin, round 2, nanalo si Sixth Threat. Dito na sa round 3, medyo, hindi naman siguro, hindi naman komo, marami akong nasulat, yun na yung panalo. Pero para sa akin, sa round 3, ang ganda nung smooth yung delivery ni Sixth Threat. Yung binibreak niyo yung mga angulo ni Tomas Edison. Yung Tomas Edison, ninakaw yung bumbilya. Ang ganda nun. Prepared rebat ni Mot, nire-reveal niya. So, akala mo rebat pero matagal mo nang sinulat yan. Spitting facts about dun sa fake choke. Yung Leon na kumain ng sariling pride. Ganda nung reference na yon. Naging beach yung corona para kay Chavit Singson. Ang bigat nun. Yung, eto yung PDD. Hindi natin ina-expect na biglang itong PDD. So, kakaiba yung pagka-deliver niya na meron pa palang punchline na parang nang-re-rape ba, ganon. Four-wheel drive, about dun sa pagbibigay ng sasakyan ni Pibus kay Mot, gumamit din siya ng reference. Pero ang ganda nun, multi-rhyming, four-wheel drive, ang ganda nun. Yung white towel na piniga, malinis rin na baho, yun yung ender. So para sa akin, naging smooth yung delivery ni Sixth Threat sa round 3. Round 3 ni Mot, alam natin, medyo nag-ano siya eh. Medyo nag-choke siya ng konti lang. Pero hindi rin naman dahilan yun para matalo siya. Pero smooth din yung delivery ni Mot dito. Yung atras-abante na rebat, dapat ang malinis magtrabaho, walang banta. Ganda ang angulo nun. Bata na minanika, binaliktad niya na ika-6 na banta. So, ganda rin nun. Yung short laps na yun, minimal choke. Medyo nag-stumble siya doon ng konti, pero alam ko, nakikita niya ulit yung sasauluhin niya, kaya bumalik siya. Baliwala ang limbag kung siya ang binabaliktad. Yung 5:30 Santa Rosa, makakarelitan dito yung mga, siguro yung mga matagal na sarap. May kantang, yung Geta Dogs, may kantang 5:30 Santa Rosa, di naaabot ng 6. So para sa akin, ang ganda nun. Ako, favorite ko si Mot. Siyempre, Kabiteño, favorite ko si Mot. Pero para sa akin, siyempre, base na rin dun sa mga notes ko, overall, nanalo sa akin. Round 3, nanalo sa akin si Sixth Threat. So round 1, Mot. Round 2, Sixth Threat. Round 3, Sixth Threat. So Sixth Threat. Romano nga pala at ang laban final Sixth Threat versus Mot. Kaibigan ko parehas yan. Para sa akin, walang talo sa laban na yon. Saludo sa inyong dalawa. Yun nga lang, may kailangan manaig at kompetisyon to ng turna. Bali, para sa akin, ang pinakamalakas na round nila is yung round 1. Angle-wise kasi unang round pa lang eh. Kumbaga parang fresh pa yung mga angle na pwede nilang magamit sa buong 3 round. Para sa akin, parehas silang sumusuntok. Ang pinagkaiba lang, si Sixth Threat, para siyang parang may weather na jab siya ng jab. Marami siyang naipapasok na suntok. Kasi may mga two-liner siya. Habang si Mot naman, ang bungad niya agad hanggang sa matapos yung round 1 niya is naka 4-bar set. Kumbaga, si Sixth Threat, marami siyang jab na naipapasok na suntok. Habang si Mot naman, bilang lang yung suntok pero puro knockout punch. Alam mo yun, parang jab versus knockout punch. Ayun, tapos hindi ko na siya ibabanggitin yung mga quotable lines kasi na-discuss naman na nila lahat. Bali, nag-punchline count na lang ako. Sa round 1, binigyan ko ng 12 si Sixth Threat. Habang si Mot naman, binigyan ko ng 13. Gahibla lang talaga. Doon pa lang sa round 1, panalo na sa akin si Mot. Explain ko lang din kung ano pa yung nilamang ni Mot. Sobrang binigyan ko ng malaking puntos yung fake choke ni Mot. Napakalupit nun, pare. Saka yung ginagawa niya sa round niya na binabali niya yung sulat niya for entertaining. Kinukuha niya pa rin yung crowd, kinukuha niya pa rin yung tao, nag-a-adjust pa rin siya. Kaya yun, para sa akin, binigay ko yung round 1 ko kay Mot. Para sa akin, mas marami siyang flavor na naihain, kaya kinagat ng tao. Yun, round 1 ko, Mot.
Bali sa round 2 naman, ayan, nagpapalitan sila ng rebat. Ang gaganda ng mga rebat nila, yung sa bata, badang, gahasa, parang ganon. Hindi ko alam pero palagay ko trap to mga pre-med to Habang ayun, naibalik din naman ni Mot. Dito, binreakdown ni Six Threat yung mga kabatch nila sa flip top na kung ikukumpara sa'yo, di hamak na kami yung mas motivated kasi paangat yung level ng performance nila, hindi pababa. Tapos, yun nga lang kasi, ang napansin ko lang dito kay Six Threat, pan kasi ako ni Six Threat, pre. Gusto ko talaga na mapanood sa kanya o mapanindigan niya yung slogan niya na malinis magtrabaho. Yun nga lang kasi ang bungad niya agad sa round 2, umulit-ulit yung angulo niya na J-Black pistol, bumalik na naman siya doon. Kaya para sa akin, binigyan ko ng minus points yun. Tapos after ng 8 linya, parang medyo may flat moment siya, medyo nananamlay. Habang si Mot naman, kung ano yung nirebat niya, nirebat din ni Mot na mas malakas, nagpapalitan sila ng pre-med yata nila yan. Pero props pa rin sa kanila kasi effort pa rin yun. Bali dito, para sa akin, nakita ko dito na after ng 8 linya ni Six Threat, nanamlay talaga siya. Habang si Mot naman sa kalagitnaan ng round niya, may Istanbul siya. Kaya kumbaga, yung katamlayan ni Six Threat sa yung Istanbul yan, quits na yun, ganun. Para sa akin, pareho silang sumusuntok dito. Yun nga lang, may umulit na angle si Six Threat kasi para sa akin talaga, dapat humalukay pa siya. Pero yun nga, sabi nga niya, masyadong maiksi yung preparasyon, may gig siya sa ibang bansa, baka naka-epekto rin. Para sa akin, parehas silang sumusuntok dito, parehas magaganda yung mga punchline nila. Yun nga lang, mas madiin yung kay Mot. Tapos, kaya ang binoto ko doon si Mot. Tapos, round 3 naman, obvious naman, nag-choke si Mot. Kung bibilangin natin, dito na siya pinaulanan ni Six Threat. Kaya malinaw kay Six Threat yung round 3. Bali, 2-1 ang boto ko. First 2 round Mot, round 3 kay Six Threat, Mot ako. Mot versus Six Threat, sobrang dikit na laban. Parehas may swag, parehas may angas. Para sa akin, pinakamalakas nilang round dito yung round 1. Fresh pa lahat. Naunang bumanat si Six Threat na para sa akin, isa rin sa naging factor kung bakit naboto ko si Mot ng onting-onti sa laban na to. Intro ni Six Threat, yung signal number 5, ika-6, yun, ganda nun. Tapos yung hometown niya raw, home crowd niya, Davao, pero yung Manila, yung kanyang hunting ground. Meron din siyang baliktaran na tool dahil sa anagram na ginagamit ni Mot. Tapos mga loot lang daw yung baon niya. Tapos meron siya dito yung black barrel patalim na pinagsama-sama niya yung mga nakalaban ni Mot sa tournament. Ganda nun para sa akin. Tapos yung 3 natalo. Tapos tinapat sa 6 para mamatay yung pusa kasi siyam na buhay yun. Ganda nun. Tapos yung ender niya na wag tutulugan, don't sleep. Hindi ko alam, pero maganda yung pagkakatapos sa round 1. Maganda yung pagkakatahi, sunod-sunod yung suntok. Yun nga lang, nung bumanat si Mot, dahil nga nauna si Six Threat, para sa akin medyo nabura niya, pati ng, sa mga crowd din, feeling ko na-feel din nila yun. Parehas nagwawala yung crowd sa parehong round. Pero merong siguro mga 12 lines lang na kumbaga parang tahimik yung crowd kumpara kay Mot na sunod-sunod din. Unahin natin yung dream match, bangungot na intro niya, maganda na panimula kasi alam naman natin na sobrang long-awaited tong laban nila. Tapos yung pinaka para sa akin swagger na binanggit niya nung round 1, yung kung hindi ka talaga takot, gawin ulit natin to sa ahon, magubusan tayo ng hangin. Yun, ganda nun. Pati yung gun bars, sunod-sunod dahil sa angle na yun. Kung hindi ka naman kumasa, ganda ng pagkaka-spit. Tapos yung Darwin, teorya, sa unggoy ng galing. Yun, ganda rin nun, pinuntusan ko rin. Tapos yung fake choke niya na Shea Shernan. Tapos isa sa ender niya na saktong-sakto para sa akin yung odds. Pag tinanggal ko tong DDS, wala nang bilang o na lang. So saktong-sakto, maganda. Tapos yung ender niya nababalato. So mas marami ako nakita kay Mot dito sa round 1, kaya binigay ko sa kanya yung boto ko sa round 1. Although sobrang dikit at para sa akin parehas nilang pinakamalakas sa round. Round 2 naman, sobrang dikit. Parehas kasi may stutters. Kay Six Threat dahil nauna siya, yung manggahasa ng bata na rebat, maganda. Isa sa strongest punchline niya sa round na to yung Leonardo DiCaprio. Tapos Leonardo da Vinci, yun. Tapos yung
sunod-sunod yung luto. Paano magugutom, ang ganda rin. Tapos yun, may stutter siya after nun. Tapos tined niya sa problema mo noon, yung tinatakal mo yung problema mo noon, tinatakal ko yung problema mo ngayon. So maganda, although medyo lumay-lay na siya kumpara sa round 1. Round 2 naman ni Mot, yung kamayan namin pinapansin mo, tapos kamay ni Badang pinagtatanggol. Ang gandang pre-med nun, kung pre-med man, kung hindi, lakas pa rin. Yung matalik na kaibigan, kaya ganito yung mangyayari. Tapos yung Tom and Jerry, dito sa bully, saktong-sakto. Nagamit kasi ni Six Threat yun sa laban niya kay Kairam. At na tawid niya, mas na-connect niya na maayos kasi sirama niya pa yung bully. Nasaktong-sakto sa mga karakter na yun. Tapos yun, stutters din. Pero natapos niya rin naman na maayos. Pero siguro dito binigay ko nung una kay Six Threat para lang maging 1-1. Maging patas ako sa round 3. Kaya ginawa ko yun dahil sobrang dikit lang naman at para sa akin kung lalamang man si Six Threat doon, unting-unti lang. So 1-1 ako going into the third. Nauna si Six Threat. Dito niya na pinaliwanag yung kakadura niya, spitting facts, na fake choke din. Medyo di ko lang gets kung bakit nag-silent, parang silent pa siya. Tapos yung Leon, lumaman sa pride niya, ang ganda. Pati kinonek niya pa sa Badger, yung Leon, kaya tuloy-tuloy. Tapos meron yung naging bitch, yung may corona, parang kay Chavit Singson, maganda. Pati yung Alila ay Alila kahit pabalik ta rin, maganda rin. Yung Mr. PDD, saka yung ender niya, malinis na trinabaho na parang hindi ko alam, dahil yata sa tatlong natalo niya na. Ngayon, nung bumanat naman si Mot, although may choke siya, inaamin ko, pero para sa akin, kung punchline count lang din, saka kung natapos na maayos, para sa akin, mas natawid to ni Mot sa round 3. Una, medyo nabaliktad niya yung malinis na trinabaho na ender ni Six Threat kasi ginawa niya yung intro sa round 3 na yung malinis magtrabaho mo, kinuha mo lang sa akin sa 12 months scheme ko. So yun, pinuntusan ko yun. Ganda rin ang pagkakaano niya. Kumbaga, sugal kasi yun. Kung nauna nagkataon si Mot, medyo hindi effective yun. Pero dahil huli si Mot at alam niyang yun ang ender ni Six Threat, nalagay niya na sa unahan. So plus point yun. Tapos yung pinapaalala ko lang yung dati, parang Donggalo, yung style niya ngayon. So maganda yun kay Mot. Yung malinis na tirador pag trumabaho, walang banta. Yun, napakalinis na wordplay nun. Kasi malinis na tirador pag trumabaho, walang banta. Yun, ganda nun, trabaho, banta, andun lahat, tirador na konektado kay Six Threat. Yung casualties, tapos yung ika-6 na banta, ako, batang minanika. Ganda rin nun. Tapos kung hindi, yun, yung pagbabaliktaran niya, tapos medyo tinapos niya sa, kung hindi nyo naman nakitang ako na yung binabaliktad, yun, maganda rin yun dahil alam din naman natin yung nag-istorya ni Mot dito sa buong tournament. Tapos, yun din, tinapos niya na rin sa malinis magtrabaho na para sa akin, maganda rin dahil syempre, pwede mo siyang sabihin yun kung medyo alam mong panalo ka na para sa akin, medyo panalo naman na siya nun, kaya nakadagdag yun sa akin. Yun, kaya round 1, binoto ko si Mot, round 2, Six Threat, tapos round 3, Mot. Yun, congrats. Ayun, Six Threat versus Mot. Binoto ko si Mot. Unang round, binigay ko sa kanya dahil mas lumalanding na mas malakas yung mga punchline niya. Ang ganda ng mga angulo niya na pinili, pati yung mga linya niya talaga sadyang mas mabigat lang, lalo na pag lumanding yung gun bars, hindi kumasa, yung arts, DDS, yun, ang lakas nun. Pero marami rin binitaw na maganda si Six Threat doon. Ang ganda ng umpisa ng rounds niya, pero sadyang nung bumatad na si Mot, talagang nakuha niya yung momentum. Sa round 2, binigay ko rin yung round na yun kay Mot, pero dikit lang. Ang ganda ng mga linya ni Six Threat din na yung employee-employer, yung luto, yun nga, sinabi ni paring Rapido, paano magugutom. Yung dito, wala ka pang panalo. Malakas din yun sa akin. Yung problema mo ngayon, kaso, yun nga, nung bumanat na naman si Mot, ang lakas nung rebat niya sa umpisa, yung handshake, yung kamay ni Badang, yung metallic na nangyari, yung tira ka ng tira, ikaw na yung naputukan ngayon.
Tsaka medyo bumaba yung enerhiya ni Sixth Threat nung round 2. Siguro naka-apekto yung hindi pagre-react ng mga tao masyado sa round niya. Tsaka may nanggulo ng konti. Pero ayun, binigay ko kay Mot yung round 2. Yung round 3 para sa akin kay Sixth Threat yun. Kahit na hindi nag-choke si Sixth Threat, si Mot, tingin ko kay Sixth Threat pa rin yun. Kasi para sa akin mas malakas yung mga linya na doon, katulad nung kay Thomas Edison, yung Bombilya, yung ginamit niyang angulo kay Pibus, yung PDD. Okay din yun, parang naramdaman ko kung bakit niya nilagay sa round 3 yun, na feeling ko susupresa yun sa mga tao. At ayun, yung kay Mot naman, umikot yung rounds niya dun sa sa 13-month, malinis magtrabaho, na sinasabi niya na sa akin galing yung slogan mo. Kaso yun nga, may nangyari na para sa akin choke yun, pero hindi siya choke na parang ikakatalo niya, parang choke lang na ikakatalo lang ng round na yun. Kaya yun, binoto ko pa rin si Mot. 2-1. Mike Swift, Sixth Threat versus Mot. Sixth Threat versus Mot. Mike Swift ng Sunugan, Meta Hoops NFT. Round 1, binigay ko kay Mot. Yun ang kanyang pinakamalakas na round sa laban na to. Nag-jot down ako ng mga punchlines na tumatak sa round 1 ni Sixth Threat. Yung dagdag 6, 9 lives, tumatak sa akin yun. Pero sa side ni Mot, mas madami yung tumatak sa akin at mas malakas yung nakuha niyang response dahil sa kanyang delivery. Isa doon is yung gun bars, di kumasa versus tank, bagsak sa laban sa smaller opponent, yung slash yung DDS sa odds, dinaan sa pusta, sa betting. So sa round 1, si Mot mas umangat sa aking opinion. Sa round 2, medyo mas matamla yung presence ni Sixth Threat. Tumatak yung Leonardo da Vinci versus Leonardo DiCaprio na rhyme scheme sa akin, pero parang yun lang yung yun lang yung napansin ko na nakiliti ako. Sa side naman ng kay Mot, hindi rin siya, hindi to yung strong round na typical Mot na nakita ko. So siya, surrounding lobo, may yung ribat niya nakaangat nung ginamit yung kay kamay ni Badang versus sa handshake nila ni Pibus. So slight edge sa round 2 si Mot sa akin, konti lang yung lamang niya kay Sixth Threat sa round 2. Sa round 3 naman, dito umangat si Sixth Threat sa akin sa lahat ng kanyang rounds. Yung spitting facts, yung may corona, bitch may corona, Chavit season, reference, at saka mahirap na magsingit ng baliktaran kasi ang daming beses na siya laging nagagamit. So kung maggamit ka pa ng isa na kumbaga tatatak o lilitaw o lulutang, yung sa alila part ni Sixth Threat, nakabitaw pa siya ng ganon. Sa round 3 naman ni Mot, he was talking about 13th month, sa trabaho, malinis magtrabaho. Kaso, ito yung round na hindi niya tinrabaho ng malinis. So, yung reference para sa pagiging malinis magtrabaho, nag-clash sa kanyang performance sa round 3. Kung hindi siya nag-partly choke, naihabol naman niya yung sarili niya. Kaso, yun na nga, hindi ito yung best round niya ni Mot. Ganun pa man, round 1, round 2, kay Mot ko binigay. Kaya, congratulations Mot, congratulations Sixth Threat, congratulations PSP.
M-Site nga pala, no? Isa ako sa judge ng Matira Mayaman Finals, Mot versus Six Threat. So medyo hindi ko na to patatagalin. Halos lahat naman siguro ng mga highlights ng battle na-discuss na ng mga previous judges na nag-explain din sila kung gaano yung kalakas, kung ano yung mga ano. Siguro parang sa akin naman, nagbilang din ako ng punchline. So punchline count ako, yun yung ginawa kong basis. Then para sa akin, nakuha ni Mot yung round 1 para sa akin. And yung round 2, medyo tabla sila. Then yung round 3, nakuha ni Six Threat. So, yun nga, pareho sila may mga pause. Siguro hindi ko siya ma-consider na choke. Siguro para sa akin yun kasi yung mga pause na ganun, kasi sa akin ang choke yung pag tumigil ka tapos hindi mo na natuloy yung round mo or nag-freestyle ka. Siguro parang ganun. Parang para sa akin ganun yung definition ng choke. Pero to the point na naibalik niya naman yung sulat niya ng as soon as possible. So para sa akin hindi naman siya ganun kaano. Pero yung round na yon, regardless kahit kahit siguro wala yun, kunwari hindi man magkaroon ng pause si Mot or hindi man siya magkaroon ng stumble, Six Threat pa rin yung makakakuha ng third round na yun para sa akin. Dahil yun nga, nandun yung talagang sunod-sunod na punchlines din ni Six Threat. At yun nga, punchline count tayo bumase. So lamang si Mot ng 3 points sa round 1, tie sila nung round 2. So talagang bilang. Then lamang si Six Threat ng 2 sa round 3. So ganun siya kadikit. So ganun siya solid na gahibla lang talaga na 1 punchline count away, di ba? Pwedeng maiba yung decision considering na 5-4 pa yung boto. Kung siguro hindi naman ako yung huling bumoto, no, pero imagine kung, di ba, kung biglang may isang hindi lumanding lang na punchline or may lumanding pang isa, sobrang magiging mahirap. Pero ganun pa man, congratulations kay Mot bilang champion. Congratulations pa rin kay Six Threat at congratulations sa buong PSP para sa isang solid na tournament run. Young Stana. Yo, Target Achilles. Dito sa battle na to ni Six Threat at ni Mot, masasabi kong pwede tong kahit kanino mapunta yung panalo. So dahil sobrang ganda, alam kong na-enjoy nyo yung battle. So yung round 1, alam ko na ipaliwanag na ni ibang judges. So yung round 1 nila para sa akin pantay. Magbibigay lang ako ng mga punches na tumatak talaga. Napakaganda dito ng opening at intensity dito ni Six Threat. Yung sa Bagyo, yung sa Trigger, yung sa Hunting Grounds, sa Anagram, yung mga yan. So yung kay Pistol, Justicia, nakasetup patungo dun sa 3 talo, tapos dun sa 6 na buhay, hanggang 3 talo sa yung mga past battles ni Mot na talo daw. So ika-6, plus 3, 9 na buhay ng pusa, so talo. Sobrang lakas ng intensity na sinet ni Six Threat. So ang kagandahan naman sa round 1 ni Mot, na-overcome na yung momentum ni Six Threat. So napaganda ng opening, yung bangungot. So tapos yung iskema nung dapat laban nila sa flip top, pinagdamot, tapos hamon sa ahon. So alam ko naiintindihan niyo yun. Gun bars, tapos nakasetup yung Badang, Darwin, Teoria, Unggoy, yun, Theory of Evolution, Unggoy. So gets nyo na yun. SHHH, yung fake choke ni Mot na sobrang effective dahil tumigil yung tapos walang ingay. Odds, walang BTS. So yun. So pero yung round 1, mga utol, pantay sa akin yun. So tabla sila doon. Sa round 2 dito medyo nagkatalo. So maganda pa rin yung opening ni Six Threat. Halos talaga parehas naman ng intensity yung pinapakita nila. So wala na tayong dapat iba pang asahan sa dalawang mauusay na battle MC. So itong round 2 na to, ibinigay ko to kay Mot. So pantay yung round 1. Yung round 2 binigay ko kay Mot dahil doon sa rebuttal, Badang, rivalry, naputukan,
Nagsimula pokpok, sa mot-mot, naka-set up yung lahat. So napakalalakas ng haymaker na binigay niya. Although hindi naman niya nalalampasan ng gusto yung intensity na binibigay o pinakitang rounds si Sixth Threat. Pero marami rin kasi pinakita si Sixth Threat kagaya nung yung comparison sa artistry nila, yung Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, Luto, paano hindi magugutom, so Luto, gutom, replay, remote, longevity, tapos yung problema noon at problema mo ngayon, yun. The rest, connected yung bara na binigay ni Sixth Threat. Pero yung round 2, binigay ko yung kay Mot, slightly difference. So, sa round 3 na nagkatalo kung bakit ko binoto, sa round 3, so nakita nyo, binagbasihan ko doon yung slip up ni Mot. Pero although mas malakas talaga ng bahagya rin yung round ni Sixth Threat dahil doon sa rebuttal, sobrang galing nung rebuttal na binigay niya doon. Yung Thomas Edison, Bombilla, Peke, no? Facial recognition, schema ng paghamon ni Sixth Threat kay Mot na ngayon lang lumabas, ngayon lang natin nalaman. So kung totoo ba yun o hindi, hindi na natin malalaman. Pero napaka-epektibo nun. So yung fake choke din niya, may sarili rin siya fake choke, spitting pox, lion, pride, badger, bitch, corona, chavit, PDD scheme, yung viral ngayon. Kay Mot naman sa round 3, yung rebuttal, atrasabante, employee, yung of the year, yung nagawa niya ng paraan yun. 60, banta, terador, casualties, luto eskema, binabaliktad, tas yung donggalo. Pero, ang pinagbasihan ko ng pagkapanalo, kung bakit ko binoto si Sixth Threat ay dahil lang sa slip up ni Mot. Dahil ang round 1 ko, tabla, round 2 ko ay kay Mot, ang round 3 ko ay kay Sixth Threat. Dahil sa slip up ni Mot, binoto ko si Sixth Threat. Pero sa totoo lang, etong battle na to ay wala, para silang panalo at panalo kayo. Yo, what's up mga boss balita? Muli po, J-Skills, Roberto Boy Paos. PSP Finals, the finale ng Isabuhay Championship. Okay. Mot versus Sixth Threat. Ito sa akin in my own perspective, para sa akin ito yung makukonsider ko na parang sa akin is Battle of the Year. Kumbaga, ito yung finale. Dahil so sobrang ganda ng matchup na to, at the same time nakita sila sa finals sa ganitong klaseng dalawang dekalidad na battle MC. Okay, ako kasi nasubaybayan ko yung journey itong dalawa na to since day one, at thanks God na bigyan ng pagkakataon na isa rin ako sa mga judges sa lahat ng mga laban nila rito sa Isabuhay tournament. Okay, Mot versus Sixth Threat. Hindi ako masyado nag-take down notes dito dahil alam ko sa quality ng dalawang battle MC nito, halos parehas kaya magpatama. Kaya kung ibibilangin mo yung dami ng mga patama nila dahil sa mga niready nilang materials, sasakit ang ulo mo. Kaya ang pinagbasihan ko rito yung overall performance. Wala akong masyado na i-take down notes dahil nakapokus ako. Hanggang ngayon nagsisik in pa rin sa isip ko yung buong laban na yon. Kumbaga, ayoko may makaligtaan ni Kapiraso dahil sa ganitong klaseng gandang laban na to na pinagbigyan tayo na mapanood dito sa Pangil sa Pangil. Okay. Round 1, Sixth Threat. Okay. Round 1 na Sixth Threat, magandang opening kagad. Napaka-flawless. Alam mo naman kagad kasi sa kalidad ni Sixth Threat, kumbaga, kabisado ko na to Alam ko na yung kung ano pa yung mga pupwedeng ilabas nito ni Sixth Threat. Tapos, ang gaganda ng mga interest niya, mga bars, mga wordplay niya, tsaka yung talagang halos naglalaro talaga lahat ng angulo niya para kay Mot Kaya, kumbaga pang-finals talaga to Okay papaikli natin, okay. Round 1 naman ni Mot. Okay, strong rebuttals kagad. Trademark, syempre. Napakalakas sa mga rebuttals ni Mot. At the same time, kumbaga sa round 1 na to, hindi na ako masyado mag-indicate ng mga ilang mga haymaker o yung mga pinaka-quotable nila dahil halos parehas sila. Kumbaga sa evaluation, halos parehas silang nagbitaw talaga na napakalalakas sa mga linya. Good thing, dahil nauna si Sixth Threat, mas na-emphasize at mas nakapag-prepare dahil nang galing sa malakas na rebuttals itong si Mot. Kumbaga sa ganitong klaseng kadikit na laban, sa akin lang para sa akin, napakalaki ng advantage ng ikaw yung nahuhuli, nababanat sa ganitong klaseng laban. Alam niyo bakit? Simple explanation. Kasi sa gantong klaseng kadikit at gantong kalakas na laban, ang huling bumabanat is meron kang tatlong pagkakataon na mag-counter o mag-rebut.
Unlike sa unang babanat na 2 beses ka lang po pwedeng ibalik kung ano yung mga binitaw sa'yo kada round ng kalaban mo, ng opponent mo. Kaya sobrang mas nag-ano rito, mas nag-stand out sa akin yung yung performance ng round 1 ni Mot mula sa unggoy. Tapos ito pa yung pinaka nagpalakas at nagpa-hype sa tao eh. Yung biglang may linya si Mot dito na kinall-out niya, kung gusto mo gawin natin ito sa flip top sa ahon, ulitin natin to. Ang lakas nun, bigla nagwala yung mga tao nun. Even doon na nasa PSP tayo. Yun yung round 1 Okay, then round 2, balik ulit tayo kay 6th threat. Siyempre 6th threat, rebuttal, expected mo na. Sobrang ganda. Tapos yung mga ilang mga partial na napaka-effective yung mga jokes. Tapos yung linya na hindi pwede maging magkapareha si Leonardo DiCaprio kay Leonardo da Vinci. Ang ganda nun. Tapos nagtadtad siya ng ilang mga bars, mga quotable lines. Sobrang lakas nung round 2 na pinerform ni 6th threat. Kumbaga, sa dami, halos hindi ako nakapagsulat dahil talaga nakapokus ako at pinapanood ko at ayoko may makaligtaan. Kumbaga, para sa inyong mga viewers, hindi ko ma-consider na isa akong perfect judge. Pero sa akin, dahil nga sa nasubaybayan ko yung journey nitong 2 battle MC na to, move on na tayo ron. Dito na tayo sa pinaka-actual. Ito na, dito sa finals. Kaya sa akin, mas naghihintay ako ng mga ng kung gaano kaganda. Kasi parehas sila ng quality ng pagko-construct, yung level of difficulties, yung materials, yung delivery, kung paano, pati energy. Siguro nagkakatalo sa energy dito sa round 2 dahil nga sa galing sa napakalakas na rebuttal round. Itong si Mot, medyo yung ang crowd medyo naghihintay na may overcome ni 6th threat. Good thing, nagawa niya naman. Kumbaga naitawid niya yung round 2 ng sobrang linis, sobrang ganda. Yung buong round 2 na yon. Then eto na, round 2 ni Mot. Expected mo, ang lakas ng rebuttal, lalo yung sa may handshake, yung kamayan nila Pibos. Kumbaga, galing nun, ang galing. Kumbaga, yung creativity ni Mot, na-i-apply niya talaga rin sa finals. So, kumbaga, itong materials na itong pyesa na hinanda niya is pang-finals talaga. Tapos, power round, napakalakas na ender. Halos pare sila. Kada round, lagi silang may napakalakas, sobrang strong ender na talaga magiging tatatak talaga sa lahat ng mga viewers at even sa aming mga judges. Okay, sa round 2 na yon, halos sobrang dikit. Mula sa round 1, round 2, halos dikit. Round 3, eto na. Round 3 muna ni 6th threat. Eto na. Sa round 1, merong isang napakalupit na strategy na ginawa si Mote. Yung nag-fake choke siya, sobrang effective nun. Yun na pa, biglang tahimik ang crowd. So, naramdaman niyo na yung tahimik. Kaya nga tinanggal yung naging Pero this time, even though na ginawa ni Mot sa round 1, yung fake choke na yon, ginawa naman ni 6th threat sa round 3, yung fake choke niya naman, about dun sa spitting fox. Ang galing. Sobra. Kasi kumbaga sa mga viewers o sa mga judges, once na ginawa na isang angulo o isang strategy sa isang round, kumbaga expected mo, hindi na ganun ka-effective once na ginamit naman ng kalaban mo sa mga susunod o sa pinakahuling round. Pero this time, sa ginawa ni 6th threat, sobrang effective. Sobrang effective. At alam ko medyo naugarin ng kahit papano si Mot dun sa round 3 na yon. Tapos ayun na, yung Beach Corona na parang si Chavit Singson, 4W, 4-wheel drive, yung kumbaga yung angles niya about sa 4-wheel drive. Tapos napakalinis nung round 3. Kumbaga hindi ko na sinusukat kung ano yung malakas na round nila parehas. I-reveal ko mamaya kung ano yung mga boto ko sa kada round. Eto na, round 3 ni Mot. Para sa akin, this will be the deciding point sa akin as being judge dito sa finals kung bakit nagkaroon ako ng desisyon at ng boto sa laban na to. Okay, eto na. Opening kagad ni Mot, rebuttals kagad. Atras abante lines. Tapos yung sa mga nakaraang battle, kumbaga kada pukulan nila, lagi nilang naibabalik at maganda nilang naibabalik itong 2 battle MC nito. But the problem is, sabi ko nga sa inyo, sa ganitong klaseng dikit na laban, advantage ang pinakahuli. Dahil sabi ko nga, sa rebuttals terms, sa pagka-counter, meron kang 3 pagkakataon.
medyo suddenly, dahil nga huling-huling bumanat si Mot, mas na-emphasize yung kanyang slip up. Kumbaga, ano lang siya, minimal lang naman. Pero dahil nga sa finals to, kumbaga, mas mapapansin mo siya, mas may recall. Mas nag-recall sa akin. Even though good thing, naibalik naman ni Mot at nakabalik siya ro sa gameplay niya. Pero still sa akin, kumbaga, hindi na ako nagbibilang ng ganda, ng dami ng patama. Siguro, mas na-emphasize lang at that point, dahil nga sa huling-huling bumanat si Mot, kaya yung pinaka nag-recall, yung sleep up niya na minimal lang naman. Kumbaga, partial sleep up. Pero still dahil finals to mga boss Tournament to So, ikino-consider yun Bawat kapiraso, maliit na detalye sa isang gantong kalakas na laban, is lahat yun may puntos So, para sa akin, round 1, ang boto ko binigay ko kay Mot. Yan. Then round 2, dahil sa napakalinis, napakalakas, napakaganda ng pagkakakonstruct ng buong round na yon, yung round 2 naman ay binigay ko naman kay 6th Threat. So, tayo sila. Round 1 kay Mot, round 2 kay 6th Threat. Then sinabi ko nga, in deciding point, sa akin, nag-matter po sa akin yun Sabi ko nga, okay lang mag-sleep up ka, pero siguro hanggat maaari, kung maiwasan, wag sa round 3. Tapos ikaw pa yung huling babanat. Kasi, kumbaga, minimal lang naman yun Hindi siya factor. Pero dahil nga sa naitawid ni 6th Threat yung round 1, 2, 3 nang ganun ka flawless. Kaya medyo nag-ano sa akin yun. Nag-matter sa akin yun yung kapirasong sleep up. Kumbaga, sa percentage na to, halos ang score ko rito parang kung pwede nga lang tabla Kaso hindi po pwede. Siguro doon ako medyo naging mas medyo naapektuhan. Dahil sa akin, talagang nasubaybayan ko talaga yung journey nitong dalawang Battle MC na to. No doubt, walang question, sobrang galing. Kaya deserving nila yung magkita sa finals na to. So yung round 3 na yon, ang boto ko, binigay ko kay 6th Threat. Kaya sa laban na to, ang boto ko, binigay ko kay 6th Threat. Pero still, ang pinaka nag-benefit ng laban na to at ang panalo rito is lahat ng mga audience at mga tao na sumuporta since day 1 sa PSP. Kayo po ang tunay na panalo rito. Pero still, congratulations sa ating PSP Matira Mayaman Champion, Mot, at syempre congratulations din kay 6th Threat sa napakagandang performance. At sana subaybayan natin at patuloy na suportahan ng PSP. At maraming salamat din sa PSP at naging part ako nitong unang season na to at marami pang parating ngayon at abangan nyo na mas magagandang mga laban na ihahandog sa inyo ng Pangil sa Pangil. Kaya sa atin lahat, syempre, congratulations PSP at congratulations sa ating Matira Mayaman Champion na si Mot.